Kasama po natin ngayon si Vice Mayor Fabi Cadiz ng Marikina City. Magandang umaga sa iyo, Vice. Magandang umaga, BH. Thank you, Vice. Nagstay ka, ha? Of course, it's nice to be with you at this moment in time. Opo. Actually, kasi dahil ngayon ang ganda-ganda nung ginawa din ng Metro Manila cities, diba? Nag-adopt kayo ng mga local government units sa Visayas. Maaari ko po bang malaman ano ang napunta po sa inyo? Actually, napakaganda po yung inisyatiba ng Metro Manila Development Authority sa pangunguna po ni Chairman Francis Tolentino for the 17 cities and towns in Metro Manila to adopt hard-hit LGUs in the Visayas area. Kami po ay we were assigned Hernani and Llorente towns. Saan po yun? It is located doon po sa Eastern Samar. Alam naman natin yung Giwan. Ano? Yeah. Giwan is the first town visited by Typhoon Yolanda. At ito namang Hernani and Llorente, magkakabit na to eh. Si Hernani, kasunod laang sa Giwan. Then ito rin Llorente. So, magkakadikit na sila. So magkatabi po yun na na-assign po sa inyo? Yes. For the rehabilitation po ba yun, Vice? Yes, for recovery and rehabilitation. Actually, nung nakarang linggo, ay tumungo na po kami sa Samar. And we reached the town of Basay. Kaya lang, during that time, black ho yung mga doon eh. Hindi namin naabot yung Hernani sa Llorente. Kaya yung dala-dala ho namin mga relief goods na 2,000 ay napamahagi po namin sa bayan ng Basay at sa bayan ng Hulita, Leyte, na siyang sister town ho namin. Oh, at least meron pa rin napuntahan tulong. Pero guys, mabalik po tayo. Ano yung magiging plano nyo? So, ibig sabihin, when you say adopt, pati city planning nila, tinutulungan nyo na sila? Well, of course, tutulong po tayo dyan. Actually, sa ngayon, meron po tayong mga kawani ng disaster office ng Marikina ang nandoon at tumutulong po sila doon sa recovery and rehabilitation efforts doon sa dalawang bayan na yan, sa Hernani at sa Llorente. Meron po kami pinadalang isang fire truck at isang ambulance at mga cleaning crews. Parang tulungan naman ho yung mga taga ron upang maklear ho yung mga roadways ho nila. Ang lahat po ng mga debris caused by this typhoon ay nandun na po sila sa Hernani at sa Llorente. Maswerte po kasi sila dahil kayo, natuto na rin kayo ng inyong lessons with the Ondoy experience, diba? So kahit paano napag-aralan nyo na how it is to rebuild. Yes, so, will you be sharing this expertise already to these two towns? Of course, actually, kaya nga nandun no sila. Dahil gusto rin naman namin i-share yung karanasan namin during Ondoy. Actually, during Ondoy, the first things that we did, of course, is to make the government working again. So, kailangan ayusin kaagad yung town hall nila. Kailangan lahat ng kawanaan nung bayan na yan ay mag-report na. At yung mga eskwelahan, yung mga vital services, mga basic services, must be provided by the local government as soon as possible to bring normalcy to the situation. So that's where Marikina City will come in for these two towns. Saan niyo po kukunin yun sa budget niyo? I mean, as Vice Mayor, yung City Council, will you be realigning some funds or mag-supplemental budget ba kayo? Well, actually, BH initially, our good mayor, through the Sangguniang Panglungsod, allotted 2.5 million pesos. Okay. At ito po'y gagamitin para pong matulungan ma-rehabilitate yung bayan ng Llorente at Hernani. At yung meron kaming sister town doon sa Leyte naman, yung Hulita Leyte. Ito naman ay gagamitin din para maka-recover po sila. At gusto namin i-share yung aming early warning system. Oo nga, meron doon sa lugar na yon dahil yung pong mga bayan ng Hernani, Giwan, Llorente, yung po yung unang madadatnan ng isang bagyo mula sa Pasipiko. Kung yung lalawigan ng ang pag-uusapan. At yun na nga, nakakalungkot. Maraming napinsala at maraming nasaktan dahil doon sa storm surge na kumbaga people were
not aware Taken aback, kumbaga. of the gravity, immensity of the danger being presented by this weather phenomenon. Ano ho? At marami ho talagang nalunod dahil ho doon. So, we will share our expertise pag-uusapan po yung early warning system. At syempre, gusto rin namin i-share yung aming ginawa sa comprehensive land use plan ng aming city. Importante po yung CLUP talaga. Napakahalaga niyan at kailangan i-incorporate yung ating disaster preparedness. Yes. Diyan sa comprehensive land use plan kasi nga naman this will go a long way in mitigating and preventing yung mga sabihin natin mga pinsala na dulot ng isang kalamidad. Especially pag-uusapan natin yung easement. Kailangan very clear yun. Kaya palagi ko sinasabi, city planning is important. Yung easement po, mga kababayan, ito yung layo mula dun sa gitna ng dagat o ilog, papunta kung saan ka lang pwedeng magtayo. Correct. Like for example, doon po sa napuntahan namin na bayan, doon sa Basay. Marami ho talagang mga kabahayan ang nawasak. Kasi nakatungtong doon sa dagat. Correct. At malapit sa dagat. So, pagka we will start rebuilding the town, kailangan ilayo sila doon sa danger area. Meron naman tayong mapa dyan yung hazard map, na this will be provided by the National Disaster Risk Reduction Management Council to all LGUs, identifying yung madaling mabahang lugar, yung earthquake-prone areas, yung landslide-prone areas, yung storm surge-prone areas, at kailangan talaga maging mahigpit ang local government na pagbawalan na tirhan yung mga dangerous areas na yan. Oo nga po Pero dito nga sa Metro Manila, kailangan talaga simulan na yan. Ibang topic yan, sir. Pero ibig po sabihin ito, yung may MOA ba tayo with this town? Hindi ba natin sila bibitawan hanggang sila ay naka-recover? Yun po ba yung agreement? Actually, BH, wala naman tayong MOA na nilagdaan upang gawin yung mga dapat na mga programa at proyekto upang tulungan yung bayan ng Hernani at Llorente. Kaya lang, ito po'y isang pagtanaw ng magkakapatid dito po sa bansang Pilipinas na pagka meron hong nasalanta ng isang kalamidad o kaya isang kapatid na nasaktan, kailangan tulungan ho natin. So, yun po yung band of brotherhood, band of being a Filipino. Yun po ang kailangang umiral sa ngayon, na kailangan tulungan ho natin ang mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong kung hanggang saan. Kami sa Marikina, nung panahon ng Ondoy, natulungan ho kami. Kaya kami nakatayo kaagad. Gusto naming ibalik ang pagmamahal sa amin ng aming mga kababayang Pilipino nung panahon na kami nangailangan. Naku, Vice, maraming salamat po at sigurado maswerte po yung mga towns na Marikina City. Thank you very much at mabuhay po kayo ni Mayor Del de Guzman sa magandang ginagawa niyo. Salamat, BH. Siya nga pala, may 4,000 kaming pares sa paso ipapadala doon sa bayan ng Hernani at Llorente. Dahil nga naman ang Marikina is the shoe capital of the Philippines. Thank you very much, Vice Mayor Cadiz ng Marikina City.